Alexander's POV. Sabay sila ni Raven na tahimik at tumingin sa pinto na bumukas iyon at tumuloy doon si Alexis. Ang bahagyang kulot nitong buhok nila nililipad ng hangin habang papalapit sa kanya. She's wearing the same maong shorts. Nagbago lang ang blusa nito sa harap na sando na suot nito kanina. Ngayon, puting crop top na nakita ang pusod. Di niya tuloy mapigilan tong tingnan mula sa makikinis at mapuputi nitong binti, pataas sa manipis nitong tiyan. Naparunok siya tila may kanutong kiliting na dama. Oh my! His wife has beautiful legs. Bakit ngayon lang niya napansin yon? Dahil ba nasanay siya nakasuot ng pang Maria Clara? And her belly button looks cute. Nalukot at umasim ang mukha niya. Cute? Where did that word came from? Hi! Bati ni Raven sa asawa niya na pumukaw sa isipan niyang nakarating na sa pusod ng asawa. Ngumiti naman si Alexis dito. Hi! Balik bati nito bago bumaling sa kanya at nilahad ang kamay. Pahinging pera? Napatulala siya dito at halos bumagsak pa ang kanyang panga. What? Tinaasan siya nito ng kilay. Da! Sabi ko pahinging pera. Naglakad to palapit sa kanya bago nilingkis ang braso sa bewang niya na talaga namang kinagulat niya. I wanna go shopping and since asawa kita gagasasan mo ko. What the? Galit niyang putol sa iba pa nitong sasabihin. Ang lakas din naman ng loob mong manghingi ng pera sa akin samantalang di yun ay binalik ang pera ko. Kayo rin ang daddy mong dahilan kung ba't wala na akong mamanahin ngayon. At lagi pang pinagbubuntungan ng galit ni dad. Doon ka kay dad humingi o kaya sa lalaki mo. I am sure they will provide you with everything you need. Nalaki ang mata niya at natahimik siya nang dinampian ni Alexis ng mabilis na hagkan ang labi niya. Tada! She was smiling from ear to ear. Winagayway pa nito sa mismong mukha niya ang wallet niyang walang pakialam nitong kinuha sa bulsa ng slacks niya. It's your wallet. Kukuha na lang ako ng cash. Total marami ka naman nandito. Nakatulala pa rin sa ngiti at hagka na ginawa nito. Okay. Namayaan niyang katahimikan sa loob ng kanyang opisina hanggang makalis ang asawa niyang si Alexis. Incredible! Basag ng kaibigan niyang si Raven sa katahimikan. Napakurap-kurap siya at saka bumaling dito. What just happened? Maang natanong niya. Napailing-iling naman si Raven sa kanya bago tinapik ang balikat niya. Hinagkan ka niya at ginitian. Pagkatapos natigilan kang parang isang tuod na lalaki. That's what happened. What the? Muling umiling si Raven sa kanya at ginisihan siya na parang may nakakatawa sa nangyari kanina. Mabuti na lang pala at gumala ako ngayon dito. I get to see the high and mighty Alexander Gafford being dazzled by a smile and got stunned because of a simple kiss. Tumatawang naglakad ito palabas ng pinto. Good luck sa'yo bro. Mukhang matindi nga talagang pagbabago ng asawa mo. Dugtong pa nito. Napatitig na lang si Alexander sa nilasang pinto ng kanyang kaibigan. Hanggang ng mga sandaling iyon hindi niya pa rin mabos maisip na naisahan siya ng kanyang asawa dahil sa simpleng hagkan at ngiti nito. He is supposed to hate her, to get mad at her, not to be dazzled by her smile. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Paano siya naisahan ng magaling niyang asawa? Vera's POV. Malawak ang ngiti ni Vera matapos niyang mabili lahat ng damit na gusto at kakailanganin niya. 30,000 ang total ng perang nakuha niya sa wallet na magaling niyang asawa kanina na minaldas niya naman. Pasalamat nga siya tuwing lang kinuha ko eh. Bulong niya sa sarili. Kung tutuusin, kaya naman niyang bilhin ang lahat ng gusto niya dahil may sarili naman siyang pera. Bukod sa ipon niya, sideline sa pagpipinta, di naman siya naghihirap kahit na nga ba wala na mga magulang niya. Napabuntong hininga siya nang pumasok sa isip ang imahe ng nakangiti niyang mga magulang. I miss you, Mom and Dad. Malungkot niyang sabi. Ngunit nang muling maalala si Alexander, naging seryoso ulit ang ekspresyon sa mukha niya. Naisip niya palang libo-libang winawaldas ito para sa babae, nabubisit na siya. Kaya naman bakit nagagasasin ng sarili niyang pera kung may asawa naman siyang makukunan, di ba? Sigurado naman siyang ginagasasan at binibigyan nito ang luho ng babae, kaya't dapat lang gasasin din siya ng bugok niyang asawa. Hindi siya papatalo, siya pa ba? Di pa nga sapat ang kinuha niyang pera sa wallet ito eh. Dahil sa lahat ng panggagago nito sa kambal niya, malamang kulang na kulang pang pinang-shopping niya kanina. Habang narito siya at nagpapanggap na Alexis, sisiguraduhin niyang mawawala ang angas nito sa katawan. Sisiguraduhin niya ring mag-iiba ang pagtingin nito sa kanya at bago matapos ang pagpapanggap niya, ipaparamdam niya rito ang sakit na pinaranas ito sa kanyang kapatid. Kumandagang bukok ka, aniya sa sarili. Napangisi na lang siya habang ginarahe ang BMW na minamaneho niya.
Ngunit natigilan siya na makitang nakatayo si Alexander sa garahe at mukhang hinihintay ang pagdating niya. Ngumiti siya ng pagkalawak-lawak kahit na nga ba gusto niya ng kutusan ng sarili. Nag-practice talaga siya kung paano tamang pagngiti para lang sa peste niyang asawa. Kaya naman ngayon, eto, kulang na lang mabasag ang panga niya kakangiti bago niya buksan ang pinto at tuluyan ang umalis. Good evening! Masaya niyang bati kay Alexander habang may ngiti pa rin sa labi. Madilim ang mukha nito habang hinahagod siya ng tingin. Ngiting tagumpay Anito sa nang uuyam na tono. Anyway, mabuti naman at alam mong gabi na at nakauwi ka pa. Akala ko ba magsha-shopping ka lang? Bakit ginabikat parang ang saya-saya mo pa? Sunod-sunod pa nitong tanong. Nawala ang ngiti niya sa labi at napalitan ng inis. Tinaasan niya to ng kilay bago sumagot. Ano naman ngayon sa'yo? Pinanlisikan niya pa to ng mga mata. Ikaw nga tinatanghali ng uwi, may narinig ka ba sa akin? Sinisita ba kita? And Mr. Gafford, may I remind you? Magkaiba yon, Alexis. Babae ka at lalaki ako. Walang mawawala sa akin pero sa'yo? Tinulak siya nito pasandal sa kotse at tinitigan ng mata sa mata kahit na nga ba gahiblan na lang ang pagitan ng labi nilang dalawa. And stop calling me Mr. Gafford. Asawa mo pa rin ako. Pamamahay ko to. Kaya naman matuto kang sumunod sa sasabihin ko. Bahagyang napaigtad si Vera sa lakas ng boses ni Alexander at ang maring pagkakasandal nito sa katawan niya sa pinto ng kotse. Pero maliban doon, pilit niya ring sinasaway ang sarili dahil bumibilis ang pintig ng kanyang puso. Sa sobrang lapit ito sa kanya, amoy na amoy niya mabangong hininga nito at halos lumapat na ang labi nito sa labi niya. Bitawan mo nga ako, aniya sa galit na boses. Hindi niya hahayang makita at malaman nito ang kabang nadarama niya dahil sa pagkakalapit ng katawan nila. Lumayo ka sa akin. And why would I do that? Tanong nito na nakangisi. Lumapat pa ang palad nito sa bewang niya, pataas sa suot niyang crop top at maong short. Nahigit niya naman ang kanyang hininga na maramdaman ang bahagyang paghaplos-saplos ito sa tiyan niya at sa gilid ng bewang niya. Mas lalo lang yatang bumilis ang pagtibok ng puso niya dahil sa ginagawa ni Alexander sa kanya. Para bang may dumadaling na kiliti sa katawan niya dahil sa init ng para nitong humahaplos sa balat niya. Alexander, ano ba? Sabing bitawan mo ko Marahas niyang tinabig ang kamay nito. Her body is reacting and she does not like it. Hindi pwede. Peste? Sa pagkakatanda niya, ilag si Alexander kay Lex at ganun din ang kanyang kapatid sa lalaki. Kaya naman bakit siya hinahawakan ngayon ng mahilig na ito at parang feel na feel pa nitong haplos-saplosin ang balat niya? Tumaas naman ng sulok ng labi nito at tinaplos ang ilong niya. Kailan ng pala kitang hawakan para tawagin mo ko sa pangalan? Mas nilapit pa nito ang mukha sa mukha niya nang halos magdikit na ang labi nila sa isa't isa. Kung hagan kaya kita ngayon, babalik ka na ba sa dati mong personalidad? Total, ninakawan mo na ako ng hagkan kanina sa opisina, di ba? Nanlaki ang mata niya at bahagyang umawang ang labi dahil sa pagbabanta nito. Pero ganun pa man, pilit niyang kinalama ang sarili at tagtapang-tapangan kahit na nga ba nangangatog ang tuhod niya sa kaba na baka totohanin nito ang mga pinagsasabi nito sa kanya. Subukan mo, babasagin ko talaga yung tinatago mo. Nagtatapang-tapangan niyang asik dito. Sana lang umepekto. Umisi si Alexander. Di gawin mo. Challenge accepted. Wife? Anong ibig mong sabihin, Hindi na nito hiniyaang tapusin pa ang nais niyang sabihin dahil walang sabi-sabi. Siniil siya nito ng hanggan sa labi habang maring nakahawak ang kamay nito sa bewang niya at pilit pinaglalapit ang katawan nila. Mas naging mapasok pa ang pagkaganito sa kanya nang bahagyang umawang ang labi niya pang sumagap sana ng hangin. Pakiramdam niya pinarurusahan ng labi nito ang labi niya dahil sa ginagawa nito sa kanya. Natutukso si Verang haggan siya pabalik, ngunit bago pa niya magawa ang nasa isip niya, tumugon sa ginagawa si Alexander. Bigla siyang binitawan nito na parabang napasa sa kanya. Tila nabuhusan naman sana malamig na tubig at napatulala na lang din kay Alexander na litong-litong nakatitig sa kanya na parabang natauhan sa ginawa nito sa kanya. Alexander, peste? Malakas pang mura nito at walang pakialam na tumalikod na para iwan siya. Napatitig na lang si Vera sa papalayong image ni Alexander bago naandang umangat ang kamay para hawakan ang kanyang labi. Para mang nadarama niya pa rin doon ang labi ni Alexander na nakalapat sa labi niya. Saka pa lamang nagsinkin sa utak niyang nangyari sa pagitan nilang dalawa. OMG, hinagkan niya ako. Ilang beses niyang kinatusan ng sarili dahil sa kagagahang ginawa niya. Nagpaubaya siya sa hagkan ng mayabang
na Alexander na yon. At nagustuhan niya. Napakasira mo, Vera, aniya sa kanyang sarili. Pilit kinakalmang isip habang kinakastigong sarili. Kinuha niya na rin ang pinamili niya sa back compartment ng sasakyan bago nalilito pa rin tumuloy sa kabahayan. Hanggang makapasok siya sa guest room ay kinastigo niya pa rin ang sarili. At nang hindi ko nga makayanan ay sinabuto niya pa ang sarili niyang buhok. Sira ka? Bakit ka ba nagpapahagkan sa bugok na yon? May virus ang labi ng lalaking yon? Singhal niya sa kanyang sarili bago binagsak ang katawan sa kama. Ilang minuto siyang nakahiga habang nakatitig sa kisame. Hinayaan ang sarili makapag-isip na maayos at kumalma. Wala yun sa plano. Paulit-ulit niya pang bulong habang nagpapakawala ng marahas sa paghinga. Ang plano niya lang naman iparamdam kay Alexander ang panloloko na ginagawa nito sa kakambal niya. Ang igante si Lex sa kapestihan ng asawa nito. Ang magpanggap na asawa ni Alexander hanggang sa makabalik ang kapatid niya. But isn't this the beginning of that plan? Tanong ng isang parte ng isip niya. Nang dahil sa hanggang pinagsaluhan nilang dalawa kanina, tiyak na may magbabago na talaga sa kanila. Nakagat niya ang paibabang labi bago bumuntong hininga. Tamang sinasabi ng isipan niya. Hindi niya dapat hayaan ang kanyang sariling maapektuhan dahil sa mga nangyaring yon. Ilang beses na ba siyang nahagkan? Ilang beses na nga ba siyang nakipaglaro sa mga nagdaang lalaki sa buhay niya? Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Peste, makailang ulit na. Kaya wala na lang dapat na hagkan na yon na pinagsaluhan nila ni Alexander kanina. It's just a kiss, singhal niya. Tama, dapat niya isipin yon para mapagtagumpay niya ang laro na sinimulan niya para sa kanyang kapatid. Napabalikwa siya ng bangon nang may kumatok sa pinto ng silid niya. Nang bumukas yan, bumungad sa kanya nakangiting si Telma. Alexis, pinapatawag ka nga para ni Sir Alexander. Anito na may ngiti sa labi. Para bang excited to na hindi niya mawari. Sabay na raw kayong kumain. Tumaas ang kilay niya at umingaw sa matanda. Pakisabi nilang ho na kumain siya mag-isa. Ayoko siyang kasabay at bahala siya sa buhay niya. Ang ngiti sa labi ni Telma na wala at napalitan ng pagkangiwi. Pero Alexis, sabi ni Sir kanina kapag hindi ka raw sumabay sa kanya, siya raw ang pupunta dito. Sa silid mo at kayo ang magagabihang dalawa, napairap siya rito. Naakala yata ni Alexander, natatakot siya sa pagbabanda nito sa kanya. Pwes, nagkakamali siyang peste siya. Wala akong pakialam, Telma. Sabihin mo sa kanya kahit mag-camping pa siya rito, hindi ako sasabay sa kanya. Pakilagay ko pa sa bibig niyang plato. Pakisabi din na pugod sa pagiging 1,001 peste niya, sira pa siya. Umawang naman ang labi ni Telma at ang lalaki ang matang nakatitig sa kanya. Ano ka mo? Tanong pa rito na parang di makapaniwala. Sabihin mo sa kanyang sira. No need. I heard you loud and clear. Anang barito ng boses ni Alexander na kinagulat niya. Mas lalo pa siyang nagulat nang walang pakialam na tumuloy ito ng silid niya. Sige na, Telma. Iwan mo na kami. Ako na bahala sa asawa kong may pagkasira. Iningusan lang niya ito bago malakip-kip sa gilid ng kama kung saan siya nakaupo. Sige po, sir. Sagot naman ni Telma at tuloy na nga silang iniwan na dalawa. Nakaramdam siya ng bahagyang kaba nang marinig niya na sumara ang pinto at ang tunog ng pagkakalak noon. Pinalisikan niya na mata si Alexander. Pilit tinalabanan ang kabang nadaraman niya para dito. At bakit mo nilock? Sino may sabi sa iyong ilock mo? Umalis ka dito at dun ka sa kwarto mo magkulong. It's my house. Kaya naman po pwede kong gawin lahat ng gusto ko rito. Bali walang sagot ni Alexander bago umupo sa maliit na upuan sa vanity mirror niya na nakaharap sa kanya. How about you? Mind telling me why you're here and not in the master's bedroom? Simula nang tumigil ka dito, sa silid na ito ka na tumuloy. Bakit? Saan ang dahilan? Tinaasan niya to ng kilay. Wala kang pakialam. Tsaka kailangan mo pa talagang tanungin sa akin yan. Obvious naman, di ba? Ayaw kitang katabi. Baka habang tulog ako, itakman mo pa ng una ng mukha ko hanggang pumanaw na ako? Maitim ang budhi ka pa naman. Napabuntong hininga ito bago titig na titig sa kanya. Simula bukas, doon ka na sa kwarto ko matutulog. Ipapalipat ko kay Telma ang mga gamit mo roon. Napatiimbagang to habang nakatitig pa rin sa kanya bago nagpatuloy. Sa ayaw at sa gusto mo, Alexis, magtatabi na tayong matutulog sa kama. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadali ng pagtataray mo. Sinong tinakot mo? Ako? Seryoso ring wika niya rito at tinuro pa ang sarili. Ayaw kitang katabi. At kahit kailan hindi mangyayari yon. Anong tingin mo sa sarili mo? Gold? Pwede ba, Alexander? Wag ako? Tinaasan niya to ng kilay bagong nganisihan.
So ganyan ka pa lang talaga. Akala ko pa naman may sa Maria Clara ka. Pero ngayon sa pagbabago ipinapakita mo, ganyan na ganyan ang ugaling nakita ko noon sa Baguio? Bahagya siyang natigilan at maang natumingin dito. Di niya inaasang maalala pa ni Alexander ang unang enkwentro nila sa Baguio. Kung alam niya lang sana na ito pala ang napangasawa ng kambal niya, noon kang pumayag siya kay Lex na magpanggap ng asawa ng bugok ng lalaking to. Baka kahit ilang milyon pang ibayad sa kanya ng kapatid niya, hindi siya papayag na makasamang Alexander na to. Matagal na akong ganito at isa pa, lumalabas na ang sungay ko kapag masumari ng ugali ng kaharap ko. Tinaasa niya to ng kilay at saka, ba't pa pinipilit mo akong lumapit sa kwarto mo? Doon ka sa kabit at mga babae mo tumabi. Giit niya pa sa malakas na boses. Alexander's blue eyes sparkled in amusement. Are you jealous? Pinukol niya to na masamang tingin bago inismiran. Ay bakit naman ako magsiselos? May tiwala ko sa mukha at katawan ko, no? Isa pa ayoko mahawa sa virus sa dala mo. Nagkiwit balikat na lang si Alexander bago tumayo. Basta't sinabi ko Alexis, bukas doon ka na sa kwarto ko. Anyway, tama ka. Kay Cheska ako magpapalipas ng gabi ngayon. Kung di ka kakain, bahala ka. Mauna na ako. Nang tuluyan tong tumayo at lumabas ng pinto, nagtagis ang bagang niya. Naikayom niya rin ang mga palad dahil sa galit sa lalaki. Ang kapal talaga na mukha nitong sabihin sa kanya na matutulog to sa kung kaninang babae. Kung siya lang masusunod, baka pinutulan niya na ng kaligayahan ng bugok na Alexander na yon. Gusto palang makatabi, ha? Aniya sa sarili. Pwes, mag-isa ka. Alexander's POV. Present. 9:30 p.m. Makailang ulit na sinipat ni Alexander ang relo niya upang tignan ang oras. Hindi siya mapakilit para bang sinisilihan ang pang-upo niya sa kanyang inuupuan. Anong problema, bro? Kuryosong tanong sa kanya ni Ronaldo. Sabi niya kay Alexis aalis siya para pumunta kay Cheska, pero ang totoo sa Club V na pag-aaral ni Ronaldo siya pupunta para makipag-inuman. Kanina ka pa tingin ng tingin sa relo mo ah. Nakikita mo pa ba ng maayos ang oras? Kanina ka pa umiinom. Dugtong pa ni Ronaldo. Problema ka ba? Anong isa niyang kaibigan ni si Francis? Mukhang di naman perang problema mo. Babae. Nag-cheers ang dalawa bago sabay na sumigaw. Congratulations! In love na si Bugok. Pinandisikan niya na mata ang dalawa kahit na nga ba nahihilo na siya. Kanina pa nga talaga sila nagiinuman pero parang di pa tumatamang espiritu ng alak sa mga peste niyang kaibigan. Muli niyang sinipat ang relong pambisig niya at nakita eksaktong 10:00 na. Sa kaisipang maganda na ang tulog ngayon ng kanyang asawa, sa kwarto niya ay lalong nagpapagulo sa isipan niya. Tumungga siya sa bote ng beer na hawak niya at muli na namang napatingin sa relo niya. 10:15. Bumaling siya kay Ronaldo at Francis na mukhang nagpapaligsahan sa pag-inom ng alak. Parang hindi nalalasing ang mga to, samantalang siya mukhang umiikot na ang mesa sa paningin niya. 10:20. I'm going home. Aniya bago tumayo. Nasapo niya pa sa noon niya dahil sa hilong na dama niya nang bigla siyang tumayo. Pesting alcohol? Maaga pa para bukas ah. Sansara naman ni Francis sa kanya. You can always use the dark room like you always did. Giit pa nito. Umiling siya at tumingin dito. No, my wife is waiting for me. Matapos sasabihin niyo nagtuloy-tuloy na siya. Kaya niya pa naman mag-drive at di naman ganon kalayo ang bahay niya. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon makita't mahawakan ang kanyang asawa. Hindi niya alam kung ba't bigla na lang naging kakaiba ang pakiramdam niya, kung bakit bigla-bigla hinahanap-hanap niya ang kanyang asawa. Kahit anong inom niya, hindi rin mawala sa isip niya ang mukha ng kanyang asawa. Nang kausapin niya to kanina nagtitimpi na siya pero ngayon, hindi na talaga siya makapagpigil at mababaliw na siya kaiisip. He needs to get home now. Mabilis niya pinaharurot ang kotse niya upang makauwi na kaagad. Kailangan niyang maabutan ng gising si Alexis. Kahit lagi silang nag-aaway nito, mas gugustuhin niya na iyon. Kaya mistulang to dito sa tuwing nagkikita sila. Ilang minuto pang mabilis lumipas hanggang makarating siya sa bahay niya. Hindi niya na ginarahe pa na maayos ang sasakyan niya, kaya tinutos siya na lang iyon sa driver nila. Nang masalubong niya naman si Naitelma, bagya atong nagulat nang makita siya. Naitelma, nasaan ang asawa ko? Nasa guest room pa rin ho si sir? Ayaw ka raw niyang makatabi kaya kahit anong pilit ko. Kanina nailipat ang mga gamit niya sa master's bedroom ay hindi ko na nagawa. Paglalahad nito habang nakatingin sa kanya na may pag-aalala. Lasing ka, mabuti pa ipagtimpla na muna kita ng kape. Hinilot niya ang sentido niya at tinaas ang kanang kamay.
Di na ho, magpahinga na ho kayo. Ako na hong bahala sa asawa ko. Kahit nakakaramdam ng hilo, pinilit niyang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay para puntahan si Vera sa guest room. Daan-daan siyang umakyat habang kapit na kapit sa railings ng hagdan. At nang bumungad sa kanyang silid ni Vera, kagad niyang pinilit ang senadura. Di yun nakalak kaya't naman di na siya nahirapan pa. Pagkatuloy niya ay bumungad kagad sa kanyang asawa na prenteng nakahiga sa kama. Tanggalin mo ang suot mo. Aniya sa maring tono habang pasuray-suray na lumalapit dito. Isinusumpa niya na talaga ang alak. Hindi na siya iinom. Bahagyang umawang ang labi ni Vera habang mariing nakatitig sa kanya. You are drunk again. Doon ka sa kwarto mo matulog o kaya naman sa ibang babae ka magparipas ng gabi. Kagad niyang hinawakan ng paa ni Vera at hinila hanggang sa paa ng bahagi ng kama. Tila ba naaakit siya sa makinis at mapaputi nitong binti kaya hindi niya maiwasang dito hawakan. Bukod pa ron, tumitindi ang pananabik na nadarama niya para sa kanyang asawa. Hindi niya ikakaila. He is looking forward for tonight. Ang makatabi to sa kama na matagal niya nang inaasam, simula pa lang nung una niya tong makita. Pansamantala niya na munang kalilimutan ang panlolokong ginawa nito at ng ama nito sa kanya because tonight, he would let his hidden desire reign free. Ang sabi ko, tanggalin mo ang suot mo. Tila nananabik na hinila niya ang suot nito, nakalaunay na punit. Mas lalo pang nagliyab ang pananabik na nadarama niya para dito na makita ang makinis itong balat. I want to see your beautiful body, wife. Kagad niyang hinagka ng balikat nito. Buong lakas naman siyang itinulak ni Vera dahilan upang matigil siya sa ginagawa dito. Alexander, lasing ka. Mabuti pa matulog ka na. Napatitig siya dito at bahagyang natigilan. Nadaman niya ang takot sa boses ng kanyang asawa nang bigkasin nito ang pangalan niya. Kahit papaano ayaw niyang katakutan siya nito. Inaakala ba ni Verang sasaktan niya to? Do not push your luck, husband. Anito habang pilit pinatatatag ang sarili. Nabubuhay lang naman niyang kasangga mo ngayon dahil lasing ka. Pero pag nasa normal kang wisyo, I doubt. Hindi nga ako sinaluduhan yan kahit na nakita mo na akong walang kahit ano sa katawan dito sa kwarto na nakaraang gabi. Mahina siyang natawa nang maalala ang sinasabi ng asawa. Lumapit siya rito at umupo sa katabi nito bago mariintong tinitigan. You don't know how much I tried to control myself. But then I found myself inside my bathroom. Habang iniisip ka, hanggang marating ko ang sukdulan, my dear wife. Nanlaki ang mata ni Vera habang nakatingin sa kanya. Di yata makapaniwalang ginawa niya yon at halos ipagmalaki niya pa talaga rito ngayon. Ganon pa man, tinaasan siya nito ng kilay. Dinuro ang tungki ng ilong niya. Alam mo bang po pwede kitang kasuhan sa ginawa mong yon? Kaya naman mabuti pa bumalik ka na ng silid mo, matulog, at tigilan niyang kaharutan mo. Tanging ngisi lang naging sagot niya sa nagpupuyos niyang asawa. Di niya maikakailang gusto niyang nakikita na naiinis ito sa kanya. Para bang lalo tong gumaganda. Walang pakialam na tinanggal niya ang suot niyang damit. Tinapo na lang sa kung saan bago tumayo sa harap nito. Paano naging kasalanan ang panabikan ko ang aking asawa? Ayaw niya mang banggitin dito ang panlolokong ginawa nito sa kanya. Hindi niya talaga mapigilan. Sa pagkakatanda ko, binili kita ng 20 milyon sa ama mo, kasama ng kumpanya mo, at binayaran pati ang patong-patong na utang ninyo. Kaya naman lahat na meron ka ay pag-aari ko na rin at bayad na. Tinulak siya nito na malakas at naging dahilan ng pagkakahiga niya sa kama. Now do your duty. Paligayahin mo ko, my dear wifey. In your dreams. Ano ka? Sinuswerte? Mahalang talent fee ko kaya't please lang, wag ako. Basta't hindi mo ako kakayanin. Ikaw rin. Sambit naman ni Vera. I am tired and sleepy. Be kind enough, Vera, for once. Do your duty as my wife. Aniya't walang babalang naglakbay sa itaas nito. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang tinulak siya nito dahilan para mawalan siya ng balanse at bumagsak sa mismong katawan nito. Mas lalo pang nag-umigting ang pananabik niya sa asawa, kaya naman walang sabi-sabi hinagkan niya ito. Dumapo rin ang palad niya sa bewang ni Vera, pababa sa makinis itong binti na nagdulot sa kanyang libo-libong boltahe ng kuryente sa katawan. Sa sobrang pananabik niya sa asawa, tila ba naliliyo siya sa kaligayahan ng pakiramdam nito sa kanyang katawan. Alexander, this is wrong. Please, stop. Halos pabulong na lang nasabi nito sa kanya. I don't love you. At di ko rin maatim na mahalin ka. Gayong wala ka namang ibang ginawa kundi ang magpakasaya sa kandungan ng iba. Muli niyang hinagka ng kanyang asawa kahit na nga ba sa sulok ng puso niya nasaling ang pride niya.
Not because men dumped you countless times. You're gonna dump me as part of your revenge? Kahit hulong-hulo na siya at nakakaramdam ng antok, muling bumalik sa isip niya ang mensaheng nabasa niya sa cellphone nito na galing sa kaibigan niya. Kaya naman bago siya tuluyang gupuin ng pagod, pagkahilo at antok, nakapagbitaw pa siya rito ng salita. Tandaan mo, kasal tayo. Sa ayaw at sa gusto mo, ako ang endgame mo, Vera. Vera's POV. Natapos makaubos ng ilang baso ng tequila, muling bumalik si Vera sa silid niya upang matulog. Wala na siyang pakialam kung naroon man sa Alexander. Total tulog naman na ang lalaki. Hindi niya pa rin talaga maintindihan kung bakit bigla na lang nagbago ang aura ni Alexander. Kung bakit bigla-bigla gusto na siya nitong makatabi na para bang gawain na nila ang dating magtabi. Marahas na nagpakawala siya ng malalim buntong hininga. Pinilig ang ulo nang biglang pumasok sa isip niya ang walang kahit anong takip sa katawan ni Alexander. She can still picture his perfect abs in her mind. At ang kanyang kasangga, peste. Naparanok siya sa kanyang naiisip. Pagkatuloy niya pa lamang sa silid nila, bumungad na sa kanya ang natutulog na lalaki. Sa kalasingan, bigla na lang tong nakatulog matapos siyang hagkan kanina. Dahan-dahan siyang humakbang sa kama at naglagay ng unan sa pagitan nila bago pinikit ang mga mata. Ngunit muling bumalik sa alaala niya ang ginawa ni Alexander sa kanya. Nailamos niyang kanyang palad sa sariling mukha bago tumagilid ng higa sa kama. Mas maatim niya pa na ang padera maka face to face niya kaysa matipunong likod ni Alexander. Di pa rin talaga mawala sa isip niya kung ganong kaakit-akit ang katawan nito at kung paano siya hinagka ni Alexander. Ang paghaplos ito sa kanyang katawan at ang init ng labi nito na malayang sinasakop ang labi niya kanina. Lahat ng yon kakaiba ang naging epekto sa kanya. Bumaling ulit siya na higa sa kabilang side at nang makita ang likod ni Alexander, tinakpan niya ng una ng kanyang mukha. Get out of my mind! Impit niyang sigaw habang nakatakip pa rin ng unan ang kanyang mukha. Hindi kita gusto. I hate you. Nang marahang kumilos si Alexander sa tabi niya, ay bumaling to paharap sa kanya at biglang nanawid ang paa niya sa kinahigaan niya. Hindi siya makagalaw at tila nahihipnotismo sa napakaamon nitong mukha habang natutulog. He looks hot even when he is sleeping. I am doomed. Aniya sa isip nang di niya na maalis sa labi ni Alexander ang kanyang paningin. Ngayon lang siya nagkaroon ng katabing lalaki sa pagtulog. Hindi siya sanay na may katabi lalo pat asawa niya ang kambal niya. Kahit tulog ito, hindi niya maiwasan ng mailang. Isa pa, hindi rin mawala sa isipan niya ang pagkagkan nito sa kanya kanina. Iba ang epekto ng hagkan na pinagsaluhan nila ng Alexander. Kahit anong kastigo niya sa sarili na mali iyon at hindi na dapat maulit. Nasa bunutan niya ang sarili dahil sa mga pinag-iisip niya bago pinikit ang mga mata at pilit na natulog. Pero kahit ano talagang gawin niya, hindi siya makatulog. Nakakadama siya ng bahagyang hilo dahil sa alak pero parang baliwala pa rin. OMG, bakit ba ganito ang epekto sa akin ng lalaking to? My mind is not peaceful anymore. She whispered to herself, and that's because of that kiss that she cannot forget. Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata nang maramdaman ang braso ni Alexander sa kanyang bewang at hinila siya palapit dito. Para bang tumigil ang kanyang paghinga. At malakas na kumabog ang puso niya, lalo pa nang bumulong si Alexander habang nahihimbing pa rin ng tulog. Smells good. I like it. Vera did not move. She just stayed still, lying in the bed while her body loudly beating. Di siya gumalaw at pinakiramdaman lang si Alexander kung gising ba ito at nagising bigla. Pero hindi, dahil matapos ito magsalita, hindi na maulit muli at lumalim na ulit ang paghinga nito. Seconds, minutes, and hours had passed. Naturala lang siya at di pa rin gumagalaw habang yakap siya ni Alexander. Hanggang sa hindi na namalayan ni Vera kung ano ang sumunod na nangyari dahil sa awa ng Diyos, nakatulog na rin siya. Sa kabilang banda, kinabukasan nagising si Vera na para bang may matang nakatitig sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata upang mapapikit lang ulit dahil nga sa liwanag na tumama roon. Napasigaw siya na mahina at kinapa ang paligid niya upang maghanap ng unan na po pwede niyang ipantakip sa mata. Ngunit imbes na unan ang mahawakan niya, parang iba. Saludong-saludo, mainit-init, at humihinga. What the? Akmang babangon sana siya na may mabigat na braso na pumigil sa bewang niya, dahilan upang muli siyang mapahiga. Alexander? Utal pa niyang tanong.
Kaya aga-aga nagririgoto na naman ang puso niya dahil sa mabilis sa pagtibok nito. What? Pinasasabik mo ko? Pumunta to sa harapan niya habang mariing nakatitig sa mga mata niya. Bahagya rin itong tinanggal ang lingerie ng suot niya hanggang sa maramdaman niya ang balat nitong dumadampi sa hita niya. Alexander, anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong niya habang taliwas naman ang kanyang katawan. Walang sabi-sabi, bumaba ang mukha nito sa kanya at tinagkan siya sa labi. Umaapoy sa kalooban niyang paranabik at kasiyahan. Naririto man at nakakaramdam ng kaba, tumagon pa rin siya sa hanggang pinadadama sa kanya ni Alexander. Kung gaano kasabik at kapusok ito, ganon din ang pagtugon niya. Hindi niya na rin napigilan pang yumakap sa balikat ni Alexander at hapitin pa to palapit sa kanya. Kagad bumalik sa isip niyang pinagsaluhan nila kagabi dahil sa pagkakalapit ng katawan nila sa isa't isa. Dumako pa ang kamay niya sa buhok nito at napasabunot doon na naglakbay ang kamay ni Alexander sa binti niya pataas. Ganon na lamang din ang gulat niya nang walang sabi-sabi na hinigit ito pababa ang ibaba niya at kalaunay napunit. Alexander, I will buy you a dozen tomorrow. Kapos siningang sagot nito at walang sabi-sabi sinakop ang gitnang bahagi ng katawan niya. Napapikit siya sa kasiyahang nararamdaman. Bago para sa kanya ang ganong klase ng pakiramdam at tanging si Alexander lamang ang gumawa sa kanya ng ganoon. Tanging si Alexander lamang ang lalaking higit pa sa hagkan ang ginawa sa kanya. At makalipas ng ilang sandali naabot niya ng sukdulan. Nang tumaas si Alexander upang titigan siya, halos pamulahan siya ng mukha. Wala siya mukhang maihaharap kay Alexander dahil nagtagumpay ito na makuha siya. Walang pagtutol na naganap at hinayaan pa nitong gawin ang kanyang gusto. Sumilay ang pinong ngiti sa labi nito habang nakatitig pa rin sa kanya. Saka siya binati, "Good morning, wife?"